Hi, kamusta tayo? Ha? Alam ko na kung bakit ako bulol. Kasi yung tatay ko bulol. Ha? Nadamay na naman. Wala na yung tatay ko. Hindi, bulol yung tatay ko. Diretso siya minsan magsalita, pero may mga times na bulol siya. Kasi nung balita ko, sabi niya, biyak ko madibdib. Ano yung biyak ko madibdib? Ibig sabihin ng biyak ko madibdib, mabibiyak daw yung dibdib niya kasi nga sobrang ano ba yun, na-hurt siya kaya biyak ko madibdib. Tapos tawa kami ng tawa, baliktad magsalita yung tatay ko. Lumaki ako, kaya siguro lumaki akong bulol din, no? Pati yung nanay ko rin bulol kasi. Ah, lahi ng mga bulol. Nanay ko bulol, sabi ng nanay ko, matingas daw yung yung tinik ng bangus, matingas. Anong matingas? Matigas, hindi matingas. Bulol yung nanay ko, kaya may dahilan ako, kaya ako bulol. Ang pag-usapan natin to, si Ruth. Si Ruth, isa sa mga book sa Old Testament. Okay? Nandito rin si Jesus sa Book of Ruth. Basahin natin, or gusto niyo ikwento ko na lang? Mas maganda kung babasahin natin. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the city of Moab. So sa sa country of Moab, brother. Country of Moab. Di ba napag-usapan natin na yung Moab, anak siya ni Lot. Okay? Kilala niya, naalala niya si Lot, di ba? Yung si Lot, pamangkin siya ni Abraham. Si Lot yung asawa, naging pillar of salt. Ngayon, etong si Moab, anak niya. Pero anak niya dun sa panganay niyang anak. Kasi nilasing siya ng panganay niya na anak para magkaanak yung panganay niyang anak. Hindi niya alam na tumabi sa kanya. At hindi niya alam kung kailan tumayo yung anak niyang panganay sa tabi niya nung time na yun. So, hindi niya alam. Pero ang nagkaanak siya, ang pangalan, Moab. Ngayon, yung pangalawang anak naman niya, ganun nilang ginawa. Ang pangalan naman ng anak nun is Ben-Ami. No? So, yun naman ang lahi naman nun, mga Ammonites. Ha? Sobrang luma na, no? Nung istorya natin. Kasi magbabasa tayo ng Bible para hindi kala kasi yun, luma na. Pero, yung kahit luma na yung story, may makakukupulutan pa rin natin ng aral. Okay? Hindi ito mailalagay sa Bible nang walang dahilan. So ito ngayon, balik tayo dito kay Ruth tsaka kay Naomi. Si Naomi, may asawa siya, si Elimelech. Galing sila ng Bethlehem. Lahi siya ni Judah. Okay? Ngayon, namatay si Elimelech. Ngayon si Naomi, meron siyang anak, si Malon, tsaka si Kilion. Ngayon to si Malon, tsaka si Kilion, nag-asawa sila ng mga babaeng Moab. Kasi nga, nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Kaya nagpunta sila ng Moab, doon sa land ng mga anak ni Lot. Okay? Ngayon, ang nakuhang asawa ngayon ni Malon, tsaka ni Kilion, si Ruth, tsaka si Orpah. So, ang naging asawa ni Orpah, si Kilion. Ang naging asawa ni Ruth, si Malon. Doon sila tumira sa Moab. Ngayon, namatay din yung mga anak ni Naomi, si Malon, tsaka si Kilion. So, ang natira na lang, si Naomi, yung nanay, tapos si Ruth, na naging widow na rin, pati itong si Orpah, naging widow na rin. So, 3 silang widow. Okay?
Ituloy natin. Dito tayo sa verse 6 kasi kinuwento ko na sa inyo yung verse 1 up to verse 5. When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. So, nung mabalitaan nila na wala ng famine dito sa Bethlehem, nung malaman ni Naomi yun, gusto na niyang bumalik ng Bethlehem kasi wala na palang famine, hindi na taghirap, hindi na taggutom. Ibig sabihin nakakapagtanim na, tapos yung mga animals doon nakakakain na rin, kaya hindi na nagugutom yung mga tao doon kasi nagkaroon na ng famine. Yung alam mo yung famine, di ba, yung nagiging pag dry season ganon, hindi sila makapagtanim, wala silang makain ng mga barley, tas wala rin yung mga hayop, syempre wala ring makain, kaya namamatay din at namamayayat, nangangayayat, no? So, nagprepare na si Naomi magpunta ng Bethlehem kasama si Ruth at saka si Orpah. Pero ito ang sinabi ni Naomi kay Orpah at saka kay Ruth. Dito sa verse 8. Then Naomi said to her two daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show your kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." So, hindi kayat ni Naomi na mag-asawa ulit si Orpah at saka si Ruth. Kasi nga, widow na siya, wala naman siyang anak na iba pa. So, silang tatlo magkakasama. Sabi ni Naomi, umuwi na lang kayo sa magulang ninyo. Makakapag-asawa pa kayo. Sabi ni Naomi. Then she kissed them goodbye, and they wept aloud and said to her, "We will go back with you to your people." Sabi ng dalawang batang babae, "Gusto naming sumama sa iyo," sabi nila sa mother-in-law nila. Pero sabi ni Naomi dito, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons? Who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to sons, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me." Kasi, sabi ni Naomi, kung mag-aasawa ulit ako, kasi hindi naman ako mag-aasawa na. Kung mag-aasawa ulit ako at hindi naman ako magkakaanak, kung magkakaanak man ako, hindi ko naman may papakasal sa inyo yung mapagiging anak ko dahil aantayin niyo pa bang magkaedad yung mga bata na yon kung magkaroon ako ng anak? Kasi yung law na according sa law ni Moses na bigay ni Almighty Father, yung law nun is kung namatay yung panganay na anak na asawa mo, di ba parang kay Judah at saka kay Tamar? Kung nang matay yung unang asawa mo, tapos may kapatid na pangalawa, yung pangalawa na yung susunod na kapatid ng asawa mo namatay, yun ang magiging asawa mo. Tapos, dapat magkaroon kayo ng anak. Tapos, yung firstborn na anak, yun ang magpapatuloy ng lineage nung namatay mong asawa. Ganun kasi yung law ni Moses dito na binanggit ni Almighty Father sa Deuteronomy. Basta gusto niyang malaman yon yung law ni Moses, about dun sa pag namatay yung asawa, dapat mabuntis ka, at pag nagkaanak ka, yung dapat kung mag-asawa ka, namatay asawa mo, yung susunod na kapatid dapat ang magiging asawa mo. Kapatid ng anak ng asawa mo ang magiging asawa mo. Ganon. Yun ang law ni Moses. Para yung lineage ng namatay na asawa mo ipagpatuloy ng kapatid sa pamamagitan ng kanyang semen. No? Naintindihan nyo? Ito nandito to sa Deuteronomy chapter 25 verse 5 up to verse 10. When brothers dwell together and one of them dies without a son, the widow must not marry outside the family. Her husband's brother is to take her as his wife and fulfill the duty of a brother-in-law for her. So yung brother-in-law dapat ang mambubuntis sa'yo kung namatay yung asawa mo. Kasi nga, dapat magkaanak yung
magkaanak ka at ang dadaling pangalan ng anak mo is yung sa una mong asawa, yung original mong asawa. The first son she bears will carry on the name of the dead brother, so that his name will not be blotted out from Israel. Yun ang law tungkol sa pag naging widow ang babae nung time na yon. But if a man does not want to marry his brother's widow, she's to go to the elders at the city gate and say, "My husband's brother refuses to preserve his brother's name in Israel. He is not willing to perform the duty of a brother-in-law for me." Then the elders of his city shall summon him and speak with him. If he persists and says, "I do not want to marry her," his brother's widow shall go up to him in the presence of the elders, remove his sandal, spit in his face, and declare, "This is what is done to the man who will not maintain his brother's line, and his family name in Israel will be called the house of the unsandaled." So ito yung law na tungkol sa magiging widow. Law na sinulat ni Moses na sinabi ni Almighty Father sa kanya. Kasi nga, para hindi mawala yung lineage ng family ng brother na nawala. Naintindihan ninyo? Kaya ganun ang sinasabi dito kay ni Naomi sa mga dalawang daughter-in-law niya, kay Orpah tsaka kay Ruth. Ituloy natin ha. Kaya nga sabi ni Naomi, wala akong maipapakasal sa iyo na anak ko pa. Tsaka kung mag-anak man ako, aantayin niyo pa ba yun na lumaki para maging asawa ninyo? Parang ilang taon na rin ba kayo, makakaanak pa ba kayo pag ganon? Parang gustong sabihin ni Naomi. Ngayon, ituloy natin sa verse 14. At this they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. So si Orpah, payag siya na iwan na niya yung kanyang mother-in-law. Pero itong si Ruth, lalo niyang niyakap si Naomi. Ito naman, ituloy natin, "Look, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her." Bumalik kayo dun sa sa pamilya ninyo, dun sa kung sino man yung sinasamba ninyo, bumalik kayo dun. Sinasabi ni Naomi. Pero itong si Ruth, ayaw niya, okay? Ang sabi ni Ruth, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. So, nung nakita ni Ruth na talagang hindi pa papigil to, kailangan gusto sumama to ni Ruth sa akin. So, hindi na niya pinigil si Ruth. Sige, pumayag na siya na sumama si Ruth sa kanya pabalik ng Bethlehem. So the two women went on until they came to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them, and the women exclaimed, "Can this be Naomi?" Sabi ng mga tao doon, "Si Naomi ba yon? Ayun na ba si Naomi? Bumalik si Naomi?" Sabi ng mga tao. Ang sabi ni Naomi, "Don't call me Naomi," she told them. "Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter." Kasi ibig sabihin ng Mara is bitter. So sabi ni Naomi, wag niyo akong tawagin Naomi, tawagan niyo akong Mara, kasi ang daming nangyari sa buhay ko. Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng anak. Okay? Widow na ako. Naging malungkot ang buhay ko. Yun ang sinasabi ni Naomi. "The Lord has afflicted me, and the Almighty has brought misfortune upon me," sabi ni Naomi. So Mara returned from Moab, accompanied by Ruth, the Moabite, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning.
So, barley harvest, yung mag-harvest na sila ng mga barley, okay? Ng mga tanim na barley. So, since bata-bata pa si Ruth, siya yung nag-glean. Alam niyo yung glean? Kasi nung time na yon, gusto ko lang ikwento, no? Yung time na rin na yon, sabi ni Almighty Father, pag may nagtatanim, at pag may yung naggagapas, ano ba yung Tagalog na, gapas Tagalog na yun, ano? Yung nag-glean, okay? Pag meron na nagkukuha ng mga tanim or nagtatanggal na pwede ng mga pananim na pwede nang ibenta, wag niyong lilinisin masyado yung pagkukuhanan ninyo. Okay? Yun ang sabi ni Almighty Father. Kasi, yung mga natitirang mga nahuhulog na mga prutas, kahit prutas na galing sa tree, no? Or yung kahit na anong halaman na nakikita na nahuhulog, wag yun ang kukunin yon. Para yun sa mga taong mahihirap. Okay? Yung mga walang makain, ibigay niya na sa kanila. Yun ang utos ni Almighty Father. Kasi, syempre, may mga tao na mayaman na nun, may mga tauhan sila. So, nagiglean sila, nagagapas sila ng mga fruits, ng mga vegetables, saka ng mga wheat, ng mga barley, ganyan. Kung may matitira, sabi ni Almighty Father na nahulog, huwag yung masyadong pipitasin lahat. Magtira kayo ng para sa mga mahihirap, para makakain sila. Yun ang utos ni Almighty Father. Kaya dito, si Ruth, pag may mga nahuhulog na mga ginagapas yung mga tanim sa grain field, kinukuha ni Ruth yun, iniipon niya. Kasi pwede pa rin niyang ibenta yon at pwede rin niyang kainin nila ang dalawa ni Naomi. Ngayon, yung may-ari ng grain field na yon, si Boaz. Okay? Tuloy natin, ha? She was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Kaya mag-anak ito ng ni Naomi, si Boaz. Just then, sa verse 4, just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, "The Lord be with you." So, nung pagdating ni Boaz, nakita niya si Ruth na nagagapa. Sabi niya, sino yun? Yun yung daughter-in-law ni Naomi. Sabi ng mga tao doon. Moabite siya. Ang sabi naman ni Boaz, sige, hayaan niyo siyang kumuha doon. Kumuha dito ng mga nahulog na mga pananim. Okay? At saka, kinausap niya rin si Ruth. Sabi niya kay Ruth, my daughter. Kasi matanda na si Boaz noon, wala pa siyang asawa. Kaya ang tawag niya kay Ruth, daughter, kasi medyo bata pa si Ruth dito. Listen to me, don't go and glean in another field and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Sabi ni Boaz, dito ka lang, huwag ka nang lalayo, dito ka sa mga taong nagtrabaho para sa akin. Sabi ni Boaz. Ngayon, payag naman tong si Ruth, okay? Nabaitan siya kay Boaz. Sabi kasi ni Boaz sa kanya, narinig ko na yung mother-in-law mo namatay na si Elimelech, tsaka yung mga anak niya, at ikaw ang kasama sa buhay. Nababaitan ngayon si Boaz kay Ruth. Kasi nga, hindi niya iniwan si Naomi. Sabi ni Boaz sa kanya, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. So, si Boaz talagang concerned sa kanya. Walang halong mali siya, okay? Walang halong mali siya kay Boaz yun, na kinakausap niya si Ruth. Ngayon, nung pagka-uwi na ni Ruth dun kay Naomi, pinakita niya na marami siyang mga na-harvest, marami siyang nag-glean ng mga barley, ganon. Sinabi ngayon sa kanya ni Ruth na kamag-anak natin yon, si Boaz.
Sabi niya, ito, gusto niyo makita or madinig. Ito sabi ni Naomi, the Lord bless him. Naomi said to her daughter-in-law, he has not stopped showing his kindness to the living and the dead. She added, that man is our close relative. He is one of our guardian redeemer. Si Boaz, isa sa mga guardian redeemer. Alam niyo ba yung guardian redeemer? Isa rin yun sa law na binigay ni Almighty Father kay Moses. Yung guardian redeemer, siya yung mag-save pag may mga ang tawag dito, may mga mahihirap na mga tao na kamag-anak siya. Yung mga taong mahihirap na yon na nangangailangan ng, halimbawa gusto na ibenta yung lupa nila, ang bibili nun yung guardian redeemer. Kasi sila yung may capacity para bumili ng mga ari-arian ng mga kamag-anak nila na mga mahihirap. No. So, ang ibig sabihin ng guardian redeemer, ha? Asan na ba dito? Hinanap ko yung guardian redeemer, eh. Ito, yung guardian redeemer kasi, a male relative who was responsible for caring for a deceased relative's possessions, including land, houses, livestock, and even the widow. So sila ang mag-aalaga ng mga ari-arian ng mga namatay ng mga relatives, pati yung mga gustong ibenta ng mga livestock, ganon, or kailangan ng pera ng mga widow, sa kanila lalapit. Okay? Yun ang guardian redeemer. So, si Almighty Father, nagbigay ng guardian redeemer, na nagbigay siya ng law para na magkaroon ng guardian redeemer, para may mag-alaga sa mga widow, sa mga namatay na ng mga tao na yung mga possession nila, kung anong gagawin. Sila yung mag-a-assist. Okay? Si Boaz yon. Kaso si Boaz, hindi siya yung pinaka-primary guardian redeemer. Meron pang mas higher na relative sila, Naomi, na pwedeng guardian redeemer. Pangalawa lang si Boaz. Ngayon, ito naman sabi ni Ruth, ni Naomi kay Ruth, okay? Siyempre, mga babae na naman, gumagawa na naman ng plano yung mga babae. Gumagawa na naman ng plano yung mga babae dito sa Bible. Kaya pinagsasabihan ng mga babae ni Almighty Father na tumahimik lang kayo, kung ano naman pinagpaplano nyo sa buhay. Kasi yung mga babae ang hilig gumawa ng plano. Gumagawa na naman ng plano tong si Naomi. Gusto niyo malaman? Itong plano ni Naomi, ha? One day, Ruth's mother-in-law, this sa chapter 3 na tayo. One day, Ruth's mother-in-law, Naomi said to her, my daughter, I must find a home for you where you will be well provided for. Okay? Ngayon sabi na, gusto ni Naomi na mag-asawa ulit si Ruth. Kaya gusto ko may mag-aalaga ka sa'yo, Ruth. Kaya nakikita ko tong si Boaz, sabi ni Ruth. Ni Naomi, nakikita ko tong si Boaz Ruth, alam mo? Etong si Boaz, pwede itong maging asawa mo. Gumagawa na naman ng plano ng mga babae. Ito ang gagawin mo ngayon, Ruth. Okay? Tonight, he will be winnowing barley on the threshing floor. Sabi ni Naomi. Wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Then go down to the threshing floor, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. When he lies down, note the place where he's lying, then go and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. So, nagpaplano na naman tong mga babae, itong si Naomi. Gusto ni Naomi na mapangasawa ni
Ruth si Boaz. Kaya gumawa ng plano tong si Naomi. Sabi niya, tingnan mo kung saan natutulog si Boaz. Yan. Pagtulog na si Boaz, bago ka magpunta, maligo ka muna, maglagay ka ng perfume, ayusin mo yung sarili mo, yung magandang damit ang isuot mo, tapos antayin mo si Boaz kung saan siya pupuntang kwarto, tapos pag natutulog na siya, pasok ka rin sa kwarto, doon ka sa paa niya matulog, tapos binibigyan ng instruction ni Naomi si Ruth. Ngayon, syempre, si Ruth, gusto naman niya syempre magkaanak din at magkapamilya. O sige, pumayag siya, no? Ginawa niya. Okay? Kung anong sinabi ni Ruth, yun niya ang ginawa ni... kung anong sinabi ni Naomi, yun niya ang ginawa ni Ruth. O, ikukwento ka, verse 2. When Boaz had finished eating and drinking and was in good spirits, he went over to lie down at the far end of the grain pile. Ruth approached quietly, uncovered his feet, and lay down. In the middle of the night, something startled the man. He turned, and there was a woman lying at his feet. So, nagulat si Boaz. Bakit may natutulog na babae rito sa may paanan ko? Kakatapos ko lang kumain, natutulog ako rito. Bakit mayroong babae rito sa paanan ko? Sino to? Nagulat siya. Sabi ni Ruth, I am your servant I am your servant Ruth, okay? Sabi ni Ruth. Spread the corner of your garment over me since you are a guardian redeemer of our family. So, sabi ni Ruth, since ikaw yung guardian redeemer, yung tagapag-alaga ng family namin, spread the corner of your garment over me. Itakluban mo rin ako ng, ng garment mo. Sabi niya, ba't ganun? Pero, itong si Boaz, hindi niya nag-take advantage. Okay? Hindi siya nag-take advantage kay Ruth. Kaya siguro, kung ano lang kayo, di ba? Siguro nag-take advantage kayo. Pero itong si Boaz, hindi siya ganon. Okay? Tingnan nyo, kahit sa parte dito sa Bible, may matututunan tayo. Ha? Marespeto si Boaz kahit matanda siya, nakita niyang tumatabi sa kanyang babae, na bata, bagong ligo, mabango. Nirespeto niya kahit alam niyang widow, nirespeto niya, no? Anong sabi ni Boaz dito? Alam ko na maayos kang babae, maayos yung pamilyang pinanggalingan mo, pero hindi ako tatabi sa'yo, okay? Hindi kita tatabihan, sabi ni Boaz. Since guardian redeemer mo ko, sige, payag naman ako na ako ang mag-redeem sa inyo, pero meron pang mas nakakataas sa akin o mas malapit pa na guardian redeemer sa pamilya ninyo. Ngayon, ang gagawin natin para hindi ka mapahiya sa mga tao na malaman nila na tinabihan mo ko dahil hindi naman talaga tayo nagtabi kundi nasa paanan mo lang ako, para hindi ka mapahiya at hindi mag-iba ang isip ng mga tao sa'yo. Diyan ka muna matulog sa paanan ko. Tapos, pag wala ng mga tao, pwede ka nang umalis, no? Sabi ni Boaz sa kanya, at bibigyan kita ng pagkain. Bibigyan kita ng pagkain. Akin na yung shawl mo. Lalagyan ko ng barley. Dalhin mo sa kay Naomi. Mabait si Boaz, no? Ayaw niyang mapahiya si Ruth. Ngayon, nag-aantay ngayon tong si Naomi. O, ano nangyari? Ano nangyari dito? How did it go, my daughter? Sabi ni Naomi. Ang sabi ni Ruth, eto, binigyan ako ni Boaz ng mga pagkain na ibigay ko ro sa iyo. At saka kakausapin daw niya yung guardian redeemer na mas malapit, ganon. So nagkwentuhan sila. Ngayon,
Since alam na ni Boaz na meron palang ganung plano si Naomi tsaka si Ruth, since wala rin asawa si Boaz, ang ginawa ni Boaz, dilapitan niya yung pinakamalapit na guardian redeemer sa family nila. Okay? Pinatawag niya yung mga elders para may witness sa usapan nila. Ito, basahin natin, no? Verse, ano na to? Chapter 4, verse 2. Kasi ano ko nang, iniklihan ko lang. Pero yung gist ng itong Book of Ruth, ganon, okay? Boaz took 10 of the elders of the town and said, "Sit here," and they did so. Then he said to the guardian redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our relative Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of these seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so, but if you will not tell me so, I will know. For no one has the right to do it except you, and I am next in line." So, ito nga si kinausap ni Boaz na siya yung next in line, pero kung ayaw bilhin nung pinaka-primary na guardian redeemer, si Boaz ngayon ang willing na mag-support kay Ruth at kay Naomi at bigyan ng anak si Ruth para may pagpatuloy ang lahi ng namatay na asawa ni Ruth. Ngayon sabi nung primary na guardian redeemer, "I will redeem it." Payag siya na i-redeem yung mga possession, ganon. Pero idinagdag dito ni Boaz, pero kung bibili mo yung land ni Naomi, dapat kunin mo rin si Ruth, okay? The dead man's widow, in order to maintain the name of the dead with his property. Isali mo si Ruth daw. Ngayon, sabi nung primary na guardian redeemer, hindi ko magagawa yon kasi baka manganib din yung aking mga ari-arian. Sabi nung guardian redeemer na primary, ikaw na lang, ibibigay ko sa'yo ang power dahil ayokong i-acquire yung mga ari-arian ni Naomi. Ikaw na lang, sabi ni nung primary guardian redeemer. Now, in earlier times in Israel, for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. So, yung binanggit natin, di ba, dito, the unsandaled, the house of the unsandaled, sa Deuteronomy 25, verse 10, yun kasi yung tradition na may yung sandals tatanggalin para ibibigay dun sa pinagkasunduan para yun yung proof, okay? So uuwi siyang walang sandals o nakatapak siya. Nakatapak yung guardian redeemer na primary at binigay kay Boaz as proof na ikaw na ang may responsibility dahil ikaw ang willing na kumuha ng property at alagaan si Ruth. Ngayon, sabi ni Boaz, then Boaz announced to the elders and all the people, "Today you are witnesses that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Mahlon. I have also acquired Ruth the Moabite, Mahlon's widow, as my wife, in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family or from his hometown. Today, you are witnesses." So, yung tatlong elders na yon. Okay? Sabi ng mga elders, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, who together built up the family of Israel. May you have standing in Ephrathah and be famous in Bethlehem through the offspring the Lord gives you by this young woman. May your family be like that of Perez, whom Tamar bore to Judah." So, blines nung 10 elders si Boaz. Kaya si Ruth naging asawa ni
Boaz dahil si Boaz ang guardian redeemer ni Ruth. So yung anak ni Ruth, ang pangalan is Obed. Ngayon si Obed, siya yung father ni Jesse, na father ni David. So yung genealogy ni David from Abraham to David, 14 yon. 14 na lalaki. Si Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, Hezron, Ram, Aminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David. So, 14 yon. Yung aral na kapupulutan natin dito kay Ruth, no? Yung unang aral na magkukuha natin dito kay Ruth is si Ruth, loyal siya kay Naomi. Hindi niya iniwan si Naomi kahit alam niya na wala na siya makukuha kay Ruth. Hindi pa rin niya iniwan si wala na siya alam na niya wala na makukuha si Ruth, wala na siya makukuha kay Naomi. Hindi niya iniwan si Naomi. Ganon din si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa atin. Hindi rin niya tayo iniiwan kahit walang-wala tayo. Loyal sila sa atin. Loyal sa atin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Yung pagmamahal nila sa atin, ganon parang si Naomi na anong nakita nyo dito, no? Yung sinabi dito na ito ulitin ko Anong sinabi ni Naomi dito? Sabi ni Naomi, umuwi ka na sa mga magulang mo. Anong sinabi ni Ruth? Ang sabi ni Ruth, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you will go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." So, dapat yung relasyon natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, ganito. Kasi ganito sa atin si Jesus Christ, okay? Ganito sa atin si Almighty Father. Hindi nila tayo binibitawan. Kaya dapat hindi na tayo bibitaw kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. At saka pinapakita rito na Moabite si Ruth. Ibig sabihin, galing siya sa makasalanang lahi. Pero kahit sa galing sa makasalanang lahi, nagkaroon siya ng kinsman redeemer or guardian redeemer na si Boaz. Ngayon, si Boaz parang si Almighty Father tsaka si Jesus Christ sa atin. Sila ang ating guardian redeemer. Sila ang mag-aalis sa atin sa kahihiyan. Sila ang mag-aalis sa atin sa sumpa, sa kalungkutan. Sila ang mag-aabsuelto sa atin. Si Jesus Christ. Kaya yung loyalty ni Ruth, nabigyan siya ng magandang gift or nabigyan siya ng blessing ni Almighty Father, nagkaroon siya ng anak. Dahil nga loyal siya sa kanyang
mother-in-law na si Naomi, nakitaan siya ng kabutihang loob. Kasi yung pinanggalingan natin, no, kahit makasalanan yung lahi natin, hindi yun ang magde-define ng pagkatao natin. Dahil yung lahi natin, iba yon. Iba yung past natin. Hindi yun tinitingnan ni Almighty Father, yung past natin. Tsaka ni Jesus Christ, hindi tinitingnan niya yung present. Kung ano ba ang gagawin natin sa present, magiging maayos ba tayong tao? Ano ba ang magiging desisyon natin sa buhay? Oo, nagkasala tayo yung past na yon. Pero pinatawad na tayo. At ang magiging desisyon is kung anong present na gagawin mo ngayon pinatawad ka na. Babalik ka pa ba sa kasalanan mo o magtitiwala ka kay Almighty Father? Magiging loyal ka ba kay Jesus Christ? Tapos itong si Boaz, kahit lalaki siya, okay, nirespeto niya si Ruth. Hindi niya nag-take advantage kay Ruth. Kahit tumabi sa kanya, hindi siya nag-take advantage. Kahit alam niyang mahirap si Ruth, hindi siya nag-take advantage. Dumaan siya sa tamang proseso, nirespeto niya ang pagkababae ni Ruth, kahit alam niyang widow, kahit alam niyang nangangailangan. Tayo ba, nagte-take advantage ba tayo sa kapwa-tao na, ay, nangangailangan yung kapwa-tao ko ng gano'n na, kailangan bigyan ko papautangin ko, tapos malaki ang tubo. Iti-take advantage ko to. Uy, kailangan niya ng gano'n, teka muna, kailangan, nakikita na natin nangangailangan yung kapatid natin. Lalo pa natin iipitin, Si Boaz, hindi siya ganon. Minsan nga, di ba, pare-pareho tayong mahihirap, nag-iipitan pa tayong mahihirap. Kapareho nating sa estado sa buhay, naghihirap ka rin, naghihirap din yung kapatiran mo anong gagawin mo? O, i-take advantage mo, pareho kayong mahirap. Anong klase yon? Paano tayo natututo nun? Yung kapwa-tao natin, na alam natin naghihirap tayo, tapos naghihirap din yung kapwa-tao, tapos i-take advantage mo. Anong klase kang tao? Si Boaz, hindi siya ganon. Inihahalin tulad si Boaz kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, mapagkumbaba, mapagmahal. Hindi nagte-take advantage ang Diyos natin. Kaya tayo, bilang anak niya, bilang anak ni Almighty Father, hindi tayo magte-take advantage ng mga taong nangangailangan sa buhay. Magiging loyal tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Dahil, pag gano'n ang ginawa natin, tumutulong tayo sa mahihirap, gaya ni Boaz, tumulong siya kay Ruth, na kahit yung mga, hindi niya, kumukuha si Ruth ng ganyan, dapat, bayaran ni Ruth to, may kabayaran to, Ruth. Hindi gano'n. Hindi ko alam kung ba't anong nangyari sa sa panahon natin, sa mga tao, ba't nagkaganito tayo? Bakit tayo naging swapang? Hindi ko maintindihan. Kailan tayo nag-umpisang maging swapang? Ikukwento ko lang, kasi nung college ako, inaalala kasi nung kaklase ko dati nung college, sabi niya, di ba nung college tayo, pag nagugutom kami, wala kang pera, pero nangungutang ka sa akin dahil may pera ko, pinapautang kita, tapos bibili tayo ng pagkain. Naiintindihan nyo? Yung kaklase ko, may pera siya. Hindi niya pwedeng gastusin kasi yung pera niya, dahil alam kong bibili siya ng project, pero may pera siya, pero nagugutom kami. So, imbis na siya ang gagastos dahil alam kong kailangan niya yung pera. Ako ngayon ang ako ang umako ng gastos.
Kahit wala akong dalang pera, nangungutang ako sa kanya. Kasi hindi ako nagdadala ng pera sa school. Yung sakto lang ang hinihingi ko na baon, ganun. Hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko ha. Kaya ako lang pinakwento to. Kasi, nung nagkita kami nung kaklase ko, di ba ganyan ka, natatawa ngayon siya na nangungutang ako para lang makakain kami. Nangungutang ako sa kanya para makakain kami. Kasama rin siya sa kakain. Pero ako ang walang pera, ako ang nangungutang para makakain kami dahil siya may pera. Naiintindihan niyo ba? Kasi naiintindihan ko siya na yung pera niya, pambili niyang project or pamamasahe niya, ganon. Eh ako sa tingin ko naman, gusto ko rin makakain, gusto ko rin makakain sila. So ako na ang umako. Kahit wala akong dalang pera, kinabukasan, babayaran ko siya. So sa tingin niya, parang, bobo ba tong si, si Iska? Sa tingin niya, bobo ba ako? Bobo si Iska siguro. Tingnan mo, I'm taking advantage of her. Parang ganun siguro ang tingin niya. Hindi ko alam kung ganun ba. Pero parang isip niya na, uy, kami nabobola ko tong si Iska. Pero sa akin, hindi ko naiisip na binobola ako. Ang iniisip ko, makakain kami. Dahil naawa ko. Ayoko maging swapang. Dahil alam ko yung pag sinasopangan ka ng tao, kahit alam kong nilaloko na ako, no? Hindi ko tinatake it against that person kahit niloloko ako. Kasi nangangailangan siya. Alam ko nangangailangan to eh. Kaya kasi nanloloko ang isang tao or kaya nagano. Kasi nangangailangan, okay? Ganon din si Almighty Father. Alam niya ang nangangailangan tayo. At pinagbibigyan tayo ni Almighty Father. Huwag natin abusuhin yon. Kabaitan ni Almighty Father. At pag may nakita tayo na nagtutulong sa atin ng mga tao, huwag niyo sabing bobo siya or tanga siya, hindi niya alam ang ginagawa. Alam niya ang ginagawa niya. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi kababuhan yun, kundi tulong yun sa tao. Dahil kaya gusto ko tumulong sa tao. Kasi naaawa ko. Pero may mga tao na nagte-take advantage. Pag mabait ang isang tao. Kaya yung mga taong gustong tumulong, nawawala sa mundo. Nawawala na, nagiging swapang na rin. Kasi nga, tinatake advantage sila ng ibang mga tao. Pero wag tayong maging ganon. Na kahit i-take advantage tayo ng ibang mga tao, wag tayong magbago. Tumulong pa rin tayo. Dahil, ang magbe-bless sa atin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Huwag tayong maging swapang. Maging iba tayo. Follower tayo ni Christ. Anak tayo ni Almighty Father. Siya ang magbe-bless sa atin. Nakikita niyo ba yung yung nature, no? Nakikita niyo. Alam niyo ba kung bakit maganda yung nature natin? Yung nature natin, clue yan. Alam niyo yung clue? Clue, C-L-U-E, clue yan. Ibig sabihin yan, bago tayo inilagay ni Almighty Father dito sa lupa, nilagay na agad niya yung mga alaman muna, mga animals, yung water, yung sun, ginawa niya lahat muna yan bago niya tayo inilagay. Dahil alam niyang kakailanganin natin lahat ng yon para tayo mabuhay sa mundong ito. Naintindihan niyo ba? Alam ni Almighty Father na kakailangan. Alam niya lahat.
na kaya ganito ang nature natin para i-remind tayo na si Almighty Father ang may hawak ng buhay natin. Clue yan. Kasi nga, nandito ngayon tayo sa lupa, nasa testing site tayo, binibigyan tayo ng clue ni Almighty Father. Ito, andito na, andito lang ako. Ito yung mga clue, nakikita nyo ba yung mga paligid ninyo? Ako ang magbibigay lahat ng blessing na yan. Nakita nyo, bago kayo nilagay diyan, di ba? Binigyan ko na kayo ng pagkain. Ayan na, hindi na kayo kukulangin. Ako nang naglahat ng bigay ng blessing sa inyo. Hindi na kayo kukulangin. Andito ako. Inuna ko muna yan para pagdating ninyo dito sa lupa, may makain na kayo agad. Kasi ang tao, no, talagang pagkain, no? Ha? Talagang pagkain ng tao. Pagkain ang primary eh. Di ba pag may celebration, anong pagkain saan tayo kakain? Pag may birthday, kain tayo. O pag may kahit di ba sa lamay, o may pagkain ba dyan? May pakape ba dyan? O bibiskwit ba? Puro lagi may pagkain, di ba? Kaya nga si Jesus Christ, yung Last Supper, inihalon tulad niya yung Last Supper sa pagkain ng kanyang flesh and blood para tayo, maalala natin lagi si Jesus Christ ang dapat nating tularan. Kaya nga dinikit sa pagkain no? Si Jesus Christ yung eat my flesh and drink my blood. Kaya nga doon idinikit kasi nga lahat lagi tayo puro pagkain ang nasa isip. At kaya tayo nagiging swapang dahil sa pagkain, gusto natin lagi tayong busog. Gusto natin lagi tayong madaming pagkain sa ref, maraming pagkain. Tapos sakop-sakop natin lahat, hindi tayo mabibigay, so swapangin natin. Ganun kasi yung normal na tao, di ba? Simula pa yan noon, nung sa Egypt, yung mga Israelites. Di ba utos ni Almighty Father? Yung mana, araw-araw kayong kukuha, huwag niyong dadamihan. Kasi, kinabukasan may mana pa rin naman ako ibibigay sa inyo, yung parang, yung kulay puti yun na matamis yun, na parang wafer ang lasa, na binibigay ni Almighty Father sa mga Israelites. Araw-araw may ibibigay ako sa inyo. Papadala ako araw-araw. Anong ginawa ng mga Israelites? Nag-ipon sila na nag-ipon, di ba? Tapos naging uod. Pag yung mga nilagay nila sa itinabi nila para kinabukasan, naging uod. Anong sabi ni Almighty Father? Nagalit siya. Ang titigas ng ulo ng mga tao. Kaya nga hinayaan na tayo ni Almighty Father. Hindi na siya nagpapakita sa atin. Yung nature, pinapaalala tayo ni Almighty Father na siya ang may gawa ng nature, siya ang may hawak ng nature, siya ang nagko-control ng nature. Hindi natin makokontrol ang nature. Si Almighty Father lang kasi siya lang ang gumawa niyan, hindi tao. At saka, yung nature, yung mga animals, okay? Example, no? Yung eagle, alam niyo yung eagle, no? Para matutong lumipad, yung kanyang mga sisiw, anong ginagawa ng eagle? Di ba, nasa, siya, mataas na parte siya, tapos ihuhulog niya yung kanyang mga sisiw? Hinahayaan niyang mahulog para matutong lumipad. Ganon si Almighty Father. Hinahayaan niya tayong magkasala. Sige, okay lang. Nagkasala ka, pero matuto kang maghumingi ng tawad, matuto kang lumapit sa akin. Di ba yung eagle, kahit na ibinababa niya yung kanyang sisiw, nahuhulog yung sisiw, di ba? Pero bago mapunta sa sahig or mahulog or malunod or bumagsak sa lupa,
Kinukuha ng eagle yung anak niya. Sinasapo niya. Ganoon din si Almighty Father. Hinahayaan niya tayo. Pero hindi niya tayo hayaang malugmok dahil sasapuhin niya tayo sa ilalim. Kasi anak niya tayo. Kaya yung mga animals, clue yan, okay? Di ba yung mga animals, alagang-alaga nila yung mga anak nila, yung mga hayop nila? Clue yan. Di ba yung mga puno, or exasample ko yung puno ng mangga, no? Clue rin yung puno ng mangga, alam niyo ba yun? Ibig sabihin nun, yung puno ng mangga, sturdy yun, di ba? Si Almighty Father, sturdy din yun. Mabunga. Pwede rin tayong maging mabunga gaya ni Almighty Father. So, lahat ng mga nasa paligid natin, clue yan to remind us of the Almighty Father. Para rin makakain tayo. Maraming purpose. Di ba yung mga hayop nagtutulong-tulong sila? Yung mga langgam? Clue rin yan sa atin. Na tayo-tao, magtulong-tulong din tayo. Huwag tayong magsiraan. Huwag tayong maging swapang. At ngayon nga, malapit nang dumating si Jesus Christ. Matatapos na ng paghihirap natin, nakakasama na rin natin sila. Hindi lang niya binibigay yung exact time, exact year. Pero lagi tayong pinapaalalahanan. Kasi, kahit hindi pa dumarating si Jesus Christ, hindi natin hawak ang buhay natin. Okay? Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya ngayon pa lang, tulungan natin yung kapwa-tao natin. Huwag tayong magswapangan. At maging faithful tayo kay Jesus Christ kasi faithful sila sa atin, hindi nila tayo iniiwan. Maraming salamat sa pakikinig, no. Akala natin yung book lang ni Ruth is para lang makapag-asawa siya na magkaroon ng maituloy ang lahi ni Jesus Christ. Okay, para mapunta sa papuntang lahi ni Jesus Christ. Kasi, itong si Boaz nga, gaya na sinabi ko dati, tatay siya ni Obed, natatay siya ni Jesse, natatay siya ni David. From David, papunta na naman kay Jesus Christ. Kundi, may itinuturo rin sa atin, itong Book of Ruth nga, na huwag tayong maging swapang. At irespeto natin yung mga tao sa atin, nakapaligid sa atin. Kahit hindi nila tayo nirerespeto. Kasi para maging iba tayo, maging makita sa atin ang ilaw ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Maraming salamat sa pakikinig, no. Dapat hindi lang natin pakinggan, kundi ilagay natin sa puso natin, isulat natin sa dibdib natin. Huwag natin itatato, hindi ko sabing magtato kayo, no. Ibig sabihin na isulat sa dibdib, yung ilagay natin sa heart natin, yung mga tinuturo sa atin ni Almighty Father. Huwag natin ibaliwalain na marinig lang natin sa tenga, tapos lalabas sa isang tenga. Isipin natin lagi si Almighty Father para hindi natin malimutan yung mga tinuturo niya sa atin. Thank you, and God loves us all so much.